5 hanggang 6 na kaso pa raw ang inihahanda ng Office of the Ombudsman laban kay Leyte Representative Martin Romualdez. Nasa preliminary investigation na rin daw ang mga reklamo laban sa dating House Speaker. Nagbabalik si Joan Manalo para sa detalye. Matapos kumpirmahin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang freeze orders ng Court of Appeals sa bank accounts at ari-arian ni incumbent Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez, sinabi mismo ng Ombudsman sa programang executive session ng DZRH News na may mga tinatrabaho pang kaso laban kay Romualdez. Actually, isang kaso pa lang yan, pero we have around 5 to 6 cases lined up. Sunod-sunod siya ipa-file within the next 2 weeks. Nasa ilalim na rin anya ng preliminary investigation ang mga reklamo laban sa pinsan ng Pangulo. Pero hindi na muna nagbahagi ng iba pang detalye si Rimulya. All the cases will involve the same action by the AMLC. Okay. Kaya itong sa court, i-manifest lang namin sa court, meron ba kami ibang kaso. Ang kalaban namin dito, akusado sa pagnanakaw sa gobyerno. Ito, tiga-gobyerno to. Ito, maraming pera, may kapangyarihan. Hindi ho madali labanan to. Una nang kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na naglabas na ng freeze order ang CA laban sa isang di pinangalanang kongresista. Nakalaunay tinukoy nga ng Ombudsman bilang si Romualdez. Ayon sa AMLAC, 25 bank account at 10 insurance policy na nakapangalan sa mambabatas ang napasailalim ng freeze order. Sakop din ito ang iba pang ari-arian ng business associate at isang corporate entity na naiuugnay kay Romualdez. Dagdag din ng AMLAC, may probable cause para sa Court of Appeals na iugnay ang mga ari-arian ni Romualdez sa plunder, direct at indirect bribery at graft and corruption. Sa ngayon, tikumpa ang kampo ni Romualdez patungkol sa freeze order. Una nang pinabulaanan ng dating House Speaker na siya ang mastermind ng korupsyon sa likod ng flood control scandal. Nanindigan din siyang hindi lang sa iisang tao nakadepende ang national budget at una itong dumadaan sa kamay ng ehekutibo. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel.